Welcome sa ako nga YouTube channel, ang WOW Assorted. Isang reaction video tayo para sa ating bansa. Dahil marami na tayong na-observe mga kapatid na unnatural na mga pangyayari, lalo na yung corruption at saka yung iba-ibang mga pagkampi-kampihan ng mga great leader ng ating bansa. Ito'y aking na-observe na kakaiba at hindi na talaga maganda compared sa previous administration. But there are some influencers na pabor pa rin sa mga kaganapan natin ngayon. Hindi ko alam kung bakit ganun sila. I think they are trolls or nabayaran sila. Pero ako bilang isang content creator, hindi ako pabor na mabayaran ng isang politiko, kaya I am free to comment what is the observation I have now in the current administration. May na-observe ako kapatid na napaka napakalala na talaga ang ating panahon in terms of managing sa money. Nakita ko kasi yung mindset ng mga Pinoy na parang maging maluho na sa kanilang pag-isip dahil sa mga expectations nila, lalo na yung sinasabing malaking fans ng Maharlika. Maraming antay niyan. Inisip nila na kapag dadating yan, bababa ang kilo ng bigas at ma-solve na yung crisis natin. Nais ko lang ipaalam sa lahat na kapag mag-mindset tayo ng ganyan, maging maluho tayo. Dahil kung mangyari man yan, ang economy ng ating bansa hindi pa rin balance. Ang ating i-consider talaga kapatid, yung balance economic zone. So yun talaga ang pinakamahalaga. Hindi tayo mag-matter kung marami ng pera o may resources na tayo in terms of monetization, currencies. Hindi natin yan isipin ganun. Kahit ganun pa ang mangyari, ang tinanaw pa rin natin ay yung economic balance. Sa previous administration mga kapatid, na pansin ko na mayroon talagang proper economic balance ang pagpatakbo ng ating previous president, ang ex-president na si FPRRD. Hindi naman sa sinabi ko na pabor ako sa kanyang administration. Ang akin lang na gi-compare ko talaga ang kaibahan ng dalawa, ng previous administration at sa ating panahon ngayon. At nakita ko na ang maraming anomalya na nangyari ay nasa ating panahon ngayon. Kaya kung magpunta tayo sa mga survey ng mga Palsi Asia survey, napakabagsak ang rating ng ating Pangulo. So hindi yan na sinadya ng mga groups of people na nag-survey, kundi totoo talaga yan galing sa mga tao na kung ano ang na-observe nila. Kasi ako, to tell you honestly, isa akong butante ng ating administrative leader. Sila ang nakaupo na isa akong butante noon. Pero ang nangyari, parang naisip ko na mali ang pagpili ko dahil sa mga tinatawag na matamis na mga salita na narinig ko noon sa kanilang panahon na nag-create pa sila ng mga political platforms. So bali maisip natin na na-scam tayo sa pagpili. Pero hindi pa huli ang lahat. There are other opportunities sa next generations. Sana isipin nyo ng maayos ang pagpili ng mga magaling na mga leader. I-suggest ko lang na yung mga leader na marunong mag-handle kung paano i-balance ang economic. So nakita ko na wala sa mga Marcoses ang ganun na capability kung paano i-handle ang pag-balance ng economic. Wala sa mga oligarchy, kundi sa mga naka-experience ng mga bagay na mahihirap, na galing sa mga mahirap, yung taong makamasa. So yun ang i-ano ko sa inyo, na I fully appreciate the previous administration comparing to this present administration. Kaya ang masabi ko lang sa ating panahon ngayon, let's free each other. Ipagdasal natin ang mga pangyayari at sana naman tayo ay hindi panghinaan ng loob, at yung mindset nating Pinoy ating ipagpatuloy, na yung
talagang marunong tayong mag-isip kung paano tayo makaahon ng kahirapan, hindi yung paano tayo always magdepende ng mga promises. Kasi yung sinabi nilang Maharlika, I think that's all about paano tayo i-promise paano tayo i-wash out galing sa kahirapan, at yung mindset na yon magpapatamad. Maraming naging tamad ngayon, nag-organize ng mga group, at nangyaring hindi na nag-cultivate ng kanilang mga lupain, wala nang ginawang proper na pag negosyo o pagpatakbo ng kanilang pera, kasi naging maluho na ang kanilang isip dahil sa mindset na may hinintay na malaking pera. So, ganon ang aking observation. Kaya, sana naman ating anuin ang ating puso at isip, mabuksan, para naman hindi tayo mabiktima sa next na generation. Kasi, ang ating ginawa ay para pananaw for the future or next generation. Hindi ko muna pakita yung mukha ko dito, kapatid, for the very specific reason, at sana naman inyo kung maintindihan. Ang mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe, paki-share, at marami pa tayong pwedeng maging topic na pag-usapan, at sana naman na-appreciate niyo ang ating content ngayon. God bless at magandang araw.